Isang tahimik na dating pulis ang muling pumasok sa laro bilang isang insurance investigator na naghahanap ng mga bakas sa mga crime scene na perpektong isinagawa ng isang serial killer. Ngayon ay balikan natin ang kwento ng series na Inspector Ko mula sa taon ng 2021. Ang mga magulang ng batang ito ay nasa isang toxic na relasyon sa loob ng maraming taon at nang hindi makayanan ng lalaki ang mga reklamo ng kanyang asawa, dinala niya ito sa gitna ng isang kagubatan. At habang nakaupo ang bata ng mag-isa sa sasakyan, ang pinto ay biglang bumukas na nagpahintulot sa kanya na gumala sa kagubatan. At sa gabing yun, isang balita ang kumalat na ang mag-asawa ay natagpuang patay sa gubat at naniniwala na pinatay ng lalaki ang kanyang asawa bago nito kinuha ang kanyang sariling buhay. At matapos na mawala ang kanyang kapatid, ang tiyahin ng bata, ay ayaw din mawala ang kanyang pamangkin, kaya hinanap niya ito sa tulong ng mga awtoridad. At sa kabila ng masusing paghahanap sa kagubatan, hindi makita ng mga pulis ang bata at hindi sumuko ang tiyahin nito at patuloy na naghanap sa kanyang pamangkin. At matapos ng isang linggo, nagawa niya itong mailigtas sa kagubatan sa tulong ng ilang lokal at isang itong himala dahil ang batang babae ay nakaligtas ng mag-isa sa gubat sa loob ng isang linggo. At bukod pa dito, wala itong injury at hindi man lang na-dehydrate, at kasunod ng insidente ang dalaga ay tumanggap ng psychiatric counseling. At nang malaman ng psychiatrist na may kinalaman ang bata sa isang sunog sa kapitbahay, ay mas lalo itong nag-alala. Ayaw nitong baliwalain ang kakaibang pag-uugali ng bata, ngunit ipinaliwanag ng tiyahin nito na isa lamang itong aksidente habang nilalaro ng pamangkin niya ang lighter. At nang tanungin tungkol sa kanilang kapitbahay, sinabi ng bata na isa itong masamang lalaki at pinakita ang isang flashback na ang kaparehong kapitbahay ay pinatay at kinain ang nawawalang alagang aso. At upang ipaghiganti ang may-ari ng alagang hayop, maaaring sinubukan ng bata na magsimula ng isang apoy sa bahay ng lalaki. At sa panahon ng psychiatrist session, itinuro ng bata ang bintana at sinabi na ito ay madilim. At hindi tulad ng iba, nakita nito ang isang itim na figure sa harap ng kanyang mata at ang kaparehong tila nilalang na nagbukas ng pinto ng sasakyan sa kagubatan. At ilang taon nang lumipas, ang babaeng si Kyung ay nasa high school na katulad ng ibang normal na teenager. At isang araw siya at ang kanyang mga kaibigan ay natuklasan na may pumatay sa kanilang pinapakain na pusa sa paaralan. Nakita rin ni Kyung ang isang lata ng tuna na may matamis na amoy at nagpapahiwatig na nilagyan ito ng antifreeze upang saktan ang mga kuting. At dahil nasaktan sa pagkamatay ng pusa si Kyung at ang mga kaibigan nito, ay nagpasya na hanapin ng salarin at nang tanungin nito ang kanyang kaibigan kung ano ang gagawin nito sa salarin, tumugon ng babae na papatayin nito ang taong may kasalanan sa pagkitil nito sa buhay ng inosenteng pusa. At nang matuklasan na ang janitor ng paaralan ang may kasalanan, nilagyan ni Kyung ang bote ng gatas ng antifreeze. At nang inumin ng lalaki ang gatas at napansin na lumala ang kanyang kondisyon, sinubukan nitong umalis sa kanyang silid, ngunit si Kyung ay nasa hallway upang pigilan ang kanyang paglabas. At sa sumunod na araw na ibunyag na ang janitor, ay nakaligtas at dinala ito sa ospital kung saan nailigtas ang kanyang buhay. At lumalabas na ang sobrang pag-inom nito ng alak at kahit papaano na kontra ang epekto ng antifreeze. Inamin ni Kyung sa kanyang mga kaibigan na sinubukan niyang patayin ang janitor, ngunit ang kanyang kaibigan ay natatakot na iulat ito sa mga awtoridad at dahil dito nakatakas si Kyung sa kanyang krimen. At sa paglipas ng taon, patuloy nitong pinarusahan ng masasamang tao sa pagsasaayos ng kanilang kamatayan at palabasin na mukhang aksidente. At sa kasalukuyan, narinig nito ang balita tungkol sa isang lalaki na si Kyuwell na nag-upload ng pribadong video ng kanyang nobya sa online. Siya ay pinalaya matapos na magpiyansa at nagdulot ng galit sa mga aktivistang pangkarapatan ng kababaihan na naniniwalang ang parusa ay hindi sapat kumpara sa pinagdadaanan ng biktima. At upang ipaghiganti ang biktima, nagplano si Kyung na patayin siya at sinundan niya ito sa isang cafe kung saan hiniling nito ang tulong ng kanyang kaibigan upang i-clone ang cellphone ng kriminal, at ngayon ay ma-access ni Kyung ang lahat ng mensahe na nakukuha nito sa kanyang mga kaibigan. At lumalabas na hindi ito natuto sa kanyang nakaraan dahil ngayon ay balak niyang maghanap ng mas maraming target upang ilagay ang kanilang video online. At sa gabi, nagtrabaho si Kyung sa kanyang apartment upang gawin ang kemikal. Inilagay nito ang huling produkto sa isang french fries at pinakain nito sa isang daga na mabilis na matay. Pagkatapos ay nagpadala ng mensahe sa ilang individual at nagsasabing oras na nila. At kakaiba ang lahat, sila ay mayroong devil doll na keychain na nagsasabi ng koneksyon nila sa isa't isa. At sa gabi, nagpadala si Kyung ng mensahe kay Kyuwell at nagkukunwaring tagahanga ng kanyang trabaho at hinikayat ito na gumawa ng maraming video. At sa sumunod na araw, dumalo si Kyuwell sa isang college festival at maingat na ginamit ang bote ng tubig na may nakatagong camera upang kunan ng video ang mga babae sa ilalim ng kanilang palda.
At karagdagan may isa pa itong nakatagong kamera sa kanyang sombrero para sa kanyang aktwal na plano. At pagkaraan ng ilan sandali umupo ito sa isang food booth at humiling ng libreng pagkain sa waitress matapos nitong hindi sinasadyang mabuhusan siya ng tubig. Si Hee-kyung ay kasama sa mga lalaking naghatid ng mantika na gagamitin sa pagluluto ng pagkain. Niluto ng dalaga ang fries sa mantika na yun at inihain ito ng waitress kay Kyuel at habang kumakain ng fries isa pa sa kasabwat ni Hee-kyung ang nagbuhos ng sabo ng pinggan upang gumawa ng bula. At nang maglakad si Kyuel sa lugar isang bula ang lumutang sa kanyang harapan habang isang water balloon ang nagkulong sa kanya sa kaguluhan at bumagsak ito sa lupa habang nahihirapan huminga. Samantala pinanatili ni Hee-kyung na abala ang mga estudyante sa pamamagitan ng paglihis ng kanilang atensyon sa isang meet-up ng kanilang paboritong idol. At sa kabilang banda ang isa sa mga biktima ni Kyuel ay nilapitan siya at nakiusap na tanggalin ang kanyang video at nang hindi ito tumugon sinaksak niya ito ng ilang beses sa pagtatangkang tapusin ang banta para sa lahat ng dalaga. Ang kanyang aksyon ay umakit sa atensyon ng mga dumalo sa festival na tinawag ang mga pulis na naging resulta sa pag-aresto sa kanya. Hindi nasiyahan si Hee-kyung sa kinalabasan dahil ang kanyang kasabwat na si Gon Yu-K ay nagtatrabaho din bilang isang security guard sa parehong festival at nakuha nito ang ilang CCTV ng pagkahimatay ni Kyuel na inilabas ito sa lahat ng billboard sa lungsod at ihatid ang mensahe na siya ang killer at pinatunayan nito na inosente ang dalaga. Ang dating pulis na si Ko Kyung-yi ay nanunood ng balita at napagtanto na ito ay konektado sa isa mga kaso na ginagawa niya. At sa pagsusuri ng CCTV kinilala nito ang isang tao na naghatid ng mantika sa food booth at nang dumating ito sa kanyang apartment natuklasan nito ang kaparehong devil doll keychain na nakita nito sa kanyang nakaraan na kaso. At nang tanungin tungkol sa kanyang presensya sa festival sinabi ng lalaki na siya ay inutusan lamang na maghatid ng mantika at walang alam sa kahit ano at dahil tumanggi ito na makipagtulungan pilit na pumasok si Ko Yung-yi sa kanyang silid at kinuha ang devil keychain. At habang palabas ito ng gusali kasama ang kanyang team ang delivery boy ay kumuha ng mga larawan niya at pinadala ito kay Hee-kyung. At nang makita ang mga tauhan ni Ko Kyung nagpa siya ang dalaga na mag-imbestiga ng mas malalim kung bakit siya hinahanap ng mga ito. Ninakaw nito ang keycard ng kanyang tiyahin na nagtatrabaho sa kaparehong kumpanya ni Ko Kyung at habang nasa loob ng gusali gamit ang keycard nagbalat kayo ito bilang isang janitor at nagpunta sa opisina ni Ko Kyung at pinagmasdan kung paano nakatutok ang team ni Ko Kyung na mahanap siya at humanga ito. At sa halip na mag-alala na mahuhuli siya nakatagpo ito ng kasiyahan at atensyon sa kanyang mga trabaho habang naglagay ito ng isang bag sa opisina. Samantala si Santa na kasamahan ni Ko Yung ay pumasok upang diligan ang mga halaman at nang makita ang basura dinala niya ito sa basement kung saan ang basura ay tinatapon. At matapos nitong umalis lumabas si Hee-kyung mula sa basurahan at lumakad sa harap ni Santa habang papaalis sa lugar. At dahil dito binati siya ni Santa ngunit napansin nito ang isang amoy na nagmumula sa kanya at naalala nito ang amoy ng mga janitor dahil sa palagi nilang pakikipag-ugnayan sa basura. At dahil naghinala sa babae sinundan siya ni Santa hanggang sa tumalon nito sa bubong at nabali ang kanyang binti. Gayunpaman nagawa nitong makatakas sakay ng isang bus at sa sumunod na umaga bumalik si Santa sa opisina at pinaalam sa team ang tungkol sa nang himasok at matapos na matuklasan ng bug ang grupo ay kumbinsado na binisita ng killer ang kanilang opisina. At pinaalam ni Santa na ang killer ay babae binisita ni Ko Kyung si Hee-kyung at naghihinala na siya ang salarin. Naalala ni Ko Yung ang dalaga mula noong batang pulis pa ito dahil siya ang tinawag ng nilaso ni Hee-kyung ang janitor. At habang tinatanong ang mga mag-aaral naramdaman ni Ko Kyung ang kakaiba kay Hee-kyung lalo na nang paulit-ulit nitong nagtanong tungkol sa mga paraan ng pagpatay at doon isiniwalat nito na pinagtatakpan nito ang mga pagpatay bilang aksidente upang hindi mahuli. At dahil walang sapat na ebidensya si Ko Kyung upang patunayan ang pagkakasangkot ng dalaga sa krimen ay kailangan niya itong lubayan. At ilang araw bago ang kamakailan na pagpatay nagkita ang dalawa pagkalipas ng ilang taon dahil sa tiyahin nitong nagtatrabaho sa kaparehong kumpanya. Naramdaman ni Ko Kyung na tila may mali at nang malaman ang modus ng killer at tugma sa babae sa edad nitong 20 mabilis nitong pinaghinalaan si Hee-kyung dahil sa kanyang kakaibang pag-uugali. At nang tanungin tungkol sa kanyang kinaroroonan sa nakaraang gabi sinabi ni Hee-kyung na nagsasanay ito ng kanyang play. At matapos na umalis ang babae na pagtanto ni Hee-kyung na kailangan itong tapusin ng inspector bago pa siya mahuli nito. At upang isakatuparan ang kanyang plano hiniling ni Hee-kyung ang tulong ng isa pang estranghero na dati niyang tinulungan at ngayon ay humiling ng pabor bilang kapalit. At dahil ang babae ay may kaugnayan sa kamakailang kaso ni Hee-kyung pinaalam nito kay Hee-kyung ang tungkol sa tawag na natanggap nito mula sa killer. At dahil dito si Hee-kyung at ang grupo nito ay nagtipon sa lugar kung saan dapat makikipagkita si Hee-kyung sa babae.
At taliwas sa inaasahan na bigo si Hyuk-hyung na lumitaw at nagbuhos ang babae ng tubig sa pool dahilan upang maniwala si Hyuk-hyung nilalason nito ang mga tao gaya ng itinuro ng killer. Gayunpaman habang pinapaalis nito ang mga bata sa pool ininom ng babae ang tubig at nagpapakita na isa lamang itong bahagi ng plano at walang plano na saktan ng killer ang sinuman. At dahil nalilito nakatayo si Hyuk-hyung nang natataranta habang nagmamasid ang grupo niya sa itaas. Samantala ang kasama ni Hyuk-hyung na si Jae-hwee at Ga Eun-soo ay naghihintay sa sasakyan bigla silang nakaramdam ng kakaiba at sinubukan nilang umalis sa sasakyan ngunit nakalock ang mga pinto mula sa labas. Ang kanilang boses ay nagbago na parang nakalanghap sila ng helium gas at ilang sandali pareho silang nawala ng malay. At dahil napagtanto na siya ay nalinlang nagmadali si Hyuk-hyung sa kanyang iba pang kasama at nalaman na nawawala ang iba pa. At matapos na magkamalay ang dalawa ay nakita ang kanilang sarili na nakatali sa loob ng isang kahoy na kahon. Nagawa nilang palayain ang kanilang mga sarili at natuklasan na sila ay nasa loob ng isang container na dahan-daang lumulubog sa tubig. Tinawagan ni Jae-hwee ang kanyang grupo at pinaalam ang kanilang sitwasyon ngunit hindi nila alam ang kanilang lokasyon habang nagmadali ang dalawa sa dalampasigan at binanggit ni Jae-hwee na ang tubig ay maalat ngunit hindi nila mahanap ang container. Samantala ang container ay patuloy na lumulubog at nailagay ang buhay ng dalawa sa panganib. At doon nagpasya si Hyuk-hyung na maglibot sa malapit na lugar kung saan naghalo ang tubig tabang at tubig alat. At sa paghahanap sa mapa nakita nila ang malapit na lawa na akma sa paglalarawan at sumakay si Hyuk-hyung ng bangka upang hanapin ang kanyang mga kasama. Samantala ang dalawa ay nakita ang kanilang mga sarili na lumubog sa tubig sa loob ng container at nagpupumiglas silang buksan ang pinto at nagawa ito ng matagumpay. Inuna ni Ga Eun-soo ang buhay ng kanyang kasama at tinulungan si Jae-hwee na maunang makatakas. At dahil sa pagod na wala nito ng malay sa oras na dumating sila Hyuk-hyung at sa kabutihang palad na gawa ng dalawa na makatakas sa container. At ilang oras ang lumipas habang nag-e-enjoy si Hyuk-hyung sa pakikipaglaro sa inspector siya ay nilapitan ng isang matandang lalaki na binigyan siya ng tissue pack na may nakasulat na iligtas nito ang mga ibon. At sa pag-aakalang ang matanda ay kaanib ng ilang organisasyon itinago nito ang packet at ilang sandali dalawang pulis ang lumapit at nakatanggap ng isang tip tungkol sa babaeng may dalang droga. At nang siyasatin ang packet ng tissue na tuklasan nila ang sigarilyo na puno ng droga ay humantong sa kanyang pag-aresto at pagkakakulong sa istasyon ng pulis at lumalabas na ang matanda ay inupahan ng tauhan ni Hyuk-hyung na si Gun Yu-kei na sawa na sa kanyang pagkakasangkot sa mga pagpatay na inilagay ang kanilang pagkakakilanlan sa panganib na mahuli. At balik sa kasalukuyan si Hyuk-hyung ay nakipag-usap kay Ga Eun-soo at nalaman kung paano sila nawala ng malay dahil sa helium gas. At upang pag-aralan ng mabuti ang kaso bumalik ito sa dalampasigan at nagtanong sa mga lokal kung may nasaksihan silang kahinahinala. Isang grupo ng matatanda ang sinabi na nakita nila ang isang babae na lumabas sa banyo ng mga lalaki at naalala ang kuha ng CCTV ng isang lalaki na humiram ng quad bike para maghatid ng kahoy na kahon. Naisip ni Hyuk-hyung na ang taong yun ay maaaring isang babae na nagbalat kayo bilang lalaki at nang ipakita nito ang larawan ni Hyuk-hyung sa matanda nakilala nila ito bilang ang babae na lumabas sa banyo ng mga lalaki. At ngayon na kumbinsado na si Hyuk-hyung ang killer si Hyuk-hyung ay determinado na hulihin siya at habang nag-iimbestiga ang kanyang grupo sa kaso siya ay kinausap ni Yung-suk na direktor ng isang organisasyon ng mga bata na gusto rin mahuli ang killer. Nag-alok si Yung-suk ng buong suporta kay Hyuk-hyung at sa team nito at nangako ng resources at tulong upang mahuli si Hyuk-hyung. At sa kasalukuyan tinawagan ni Hyuk-hyung ang assistant ng matanda at pinaalam na nahanap nito ang killer na planong tumakas sa bansa. At upang mahuli si Hyuk-hyung nagtipon si Hyuk-hyung at ang grupo nito sa airport at nagbalat kayo bilang mga manggagawa at dumating din si Yung-suk sa airport upang bantayan si Hyuk-hyung sa CCTV camera. At ang tiyahin ni Hyuk-hyung na papuntang Estados Unidos dahil sa isang emergency ay nakita ng grupo ngunit si Hyuk-hyung ay nawawala at sinubukan siyang tawagan ito ngunit ang kanyang telepono ay nakapatay. At sa mga oras na yun ang telepono ni Hyuk-hyung ay na-trace sa airport at humantong sa paniniwala ng grupo na siya ay dumating. Gayunpaman isa na naman itong plano na isinagawa ni Hyuk-hyung at umupa ito ng isang babae upang gamitin ang kanyang telepono para tawagan ang kanyang tiyahin. Samantala nakipag-ugnayan si Hyuk-hyung sa kanyang tiyahin sa kanyang apartment gamit ang isang telepono at pinaalam sa kanya na hindi ito makakarating sa airport sa tamang oras. Inutusan nito ang kanyang tiyahin na magpatuloy nang wala siya at tiniyak sa kanya na susunod ito sa flight papuntang USA kinabukasan. Ang telepono ni Hyuk-hyung ay na-hack at nagpahintulot kay Yung-suk at sa iba pang miyembro ng grupo na matuklasan na hindi ito darating sa airport. At pagkatapos na mabigo ang plano ang lahat sa airport ay nagsimulang umalis at naihayag na si Song-yuk ay kumuha ng maraming tao upang mahuli lamang si Hyuk-hyung.
At sa kabilang banda si Gun UK ay nasa airport at sinusuri ang CCTV bilang utos sa kanya ni Kyang. Natutuwang malaman ni Kyang na mahigit 50 tao ang nasa airport upang mahuli siya at napagtanto nito kung gaano siya kaimportante sa ibang tao at nakaramdam ito ng labis na tuwa at habang kinakausap nito si Gun UK nakaramdam ito na may tao sa kanyang hideout. Nagtago ito sa likod ng pinto ngunit nagawa ni Kyang na makita ito sa bintana. At habang sinusubukan ni Ko Kyang na buksan ang pinto pinigilan nito ni Kyang habang inaamin nito na siya ang killer. Nang nagbanta si Ko Kyang na tatawag ng pulis mabilis binuksan ni Kyang ang pinto upang pigilan ito at patayin. At habang nagpupumilit itong lumabas sa pinto umatras si Ko Kyang at nagawang palabasin ng dalaga sa kanyang hideout. At ngayon na magkaharap naghanda si Kyang na saktan si Ko Kyang at dahil medyo nakainom ito madali siyang nadaig ni Kyang sa laban ng dalaga ngunit mabilis na lumaban ang inspector pabalik at pinabagsak ito sa lupa. Sinubukan ni Kyang na maghanap ng sandata ngunit mabilis siyang inatake ni Ko Kyang at nag-spray sa kanyang mukha. At habang nagambala ito sa pagtakip sa kanyang mata nagawang pusasa ni Ko Kyang ang kanyang isang kamay. Ginawa niya ito upang masigurado na hindi makaktakas si Kyang at matapos nalunukin nito ang susi nagpasya si Kyang na putulin ang kanyang kamay upang palayain ang kanyang sarili. At bago niya ito gawin dumating si Santa sa tamang oras at tinakpan ito ng fishing net at inutusan ni Ko Kyang si Santa na hulihin ang dalaga ngunit hindi ito alam ni Santa kung paano gagawin. Natakot ito at tumakas sa lugar at nagawa ni Kyang na palayain ang kanyang sarili at ihampas ang ulo ni Ko Kyang sa pader at pagkatapos ay ginamit nito ang isang hairpin upang buksan ang posas at tuluyang tumakas. Sinubukan ni Santa na pigilan siya sa tulong ng mga lokal na pulis ngunit binaliktad ni Kyang ang pulis laban sa kanya. At dahil si Santa ay kailangan nito ng oras upang kumbinsihin ang mga pulis na si Kyang ang tunay na salarin. At bago siya mahuli ng mga pulis ginamit ni Kyang ang paddleboard para tumakas at sinundan siya ng mga pulis sa kayang isang bangka ngunit tumalon ang dalaga sa tubig at nakatakas ng hindi napapansin. Nagpatuloy ang grupo ni Ko Kyang sa kanilang investigasyon at natuklasan na ang taong nagngangalang Soyoung ay nagpost ng isang litrato na may kaparehong devil doll keychain. Si Shayang Su at Santa ay binisita ang opisina ni Soyoung sa ilalim ng isang undercover at natuklasan na si Soyoung ay binubuli ng kanyang mga katrabaho. Ang kapaligiran ng opisina ay kakaiba dahil ang lahat ng empleyado ay inaatasan na uminom ng supplement sa tuwing lunch break. At isang empleyado ay makikipag-away kay Santa ngunit pinigilan sila at nagresulta sa parusa at kahihiyan mula sa kanilang boss na si Kudam. Lumalabas na isa rin itong abogado na nagpapatakbo ng isang law firm at kinakatawan nito ang mga biktima at nilapitan ni Ko Kyang si Kudam at humiling ng tulong kung saan isang empleyado ay binubuli ng kanyang boss. At sa gulat ng dalawa na natiling kaaya-aya si Kudam at nag-alok ng mga mungkahi kung paano gagawin ng kanilang kliyente ang kaso tinapos nito ang usapan sa pamamagitan ng pagbigay ng kanyang personal na numero at inihayag na tutulong ito ng walang bayad. At matapos na umalis sa opisina ni Kudam iminungkahi ni Jae-hui na maaaring hindi sangkot si Kudam sa pambubuli kay Soyoung dahil gusto nitong makipagtulungan sa biktima. Nanatiling tahimik si Ko Kyang at bumalik sa opisina at nagkunwaring may hinahanap sa ilalim ng lamesa at nang lumabas si Kudam sa banyo upang mag-imbestiga napansin ni Ko Kyang ang basag na salamin sa kanyang pantalon. At sa pag-alis sa opisina sinabi ni Ko Kyang kay Jeju na ang mga individual na katulad ni Kudam ay madalas na tinatago ang kanilang tunay na emosyon sa harap ng iba pa at naghihintay hanggang sa mag-isa na lang sila. At sa kanyang obserbasyon matapos na umalis ang dalawa pumasok si Kudam sa kanyang banyo at binalot ang kanyang kamay ng towel at sinuntok ang salamin habang sinusumpa si Soyoung. At nang bumalik ang dalawa sa van pinaalam sa kanila na nakuha ng grupo ang flash drive ni Soyoung. At naglalaman ito ng startup disk upang automatikong mag-upload ng file sa isang website na tinatawag na Miner. Iniisip ng grupo kung si Soyoung ay may trabaho pa sa Miner website na tuklasan din nila na ginagamit ni Kudam ang kanyang kumpanya upang mag-upload ng video sa internet habang pinagtatanggol nito ang mga biktima sa panahon ng paglilitis. Ang pagtuklas na ito ay nagdulot ng paghihinala tungkol sa mga intensyon ni Kudam at pagkakasangkot sa kaso. Samantala nakita ni Gun UK si Kyang sa isang CCTV at nilapitan niya ito at inalok ng ilang pagkain. Dinala siya ni Kyang sa kanyang pansamantalang residence at sa isang tent sa ilalim ng tulay at inihayag na sinisimulan nito ang trabaho para sa pagpatay sa susunod nilang target at lumalabas na si Kudam ang susunod na target. Plano ni Kyang na pumunta sa Amerika matapos na patayin si Kudam at sa sumunod na umaga habang papunta si Kudam sa kanyang opisina si Ko Kyang at ang grupo nito ay sinundan siya upang matiyak na hindi siya mapapatay ni Kyang.
At sa opisina natuklasan nila na magkakaroon ng isang kaganapan na magpapakita ng isang robot na gawa ng kumpanya ni Kudam at naghinala si Ko Kyung na dito aatake si Hee Kyung. At upang palitan ang seguridad ni Kudam ng kanyang sarili, isinagawa ni Ko Kyung ang isang pagsabog sa labas ng gusali at dahil nabigo ang seguridad, nagalit si Kudam sa kanyang tauhan at tinanggal ito sa trabaho habang nagtagumpay ang plano at kinuha ni Ko Kyung ang seguridad sa lugar. At sa araw ng kaganapan, naghanda si Ko Kyung sa lahat ng posibleng diskarte na gagawin ni Hee Kyung upang mapatay nito si Kudam. At habang pinapakita ni Kudam ang kanyang bagong robot sa mga tao, sinubaybayan ng grupo ang seguridad at patuloy na nagbabantay si Ko Kyung sa hall. At sa kabila ng pagbabantay nito kay Kudam, nagpatuloy si Hee Kyung sa kanyang plano at si Gon Uk na nagbalat kayo bilang waiter ay pumasok sa hall at itinulak ang isang food trolley na inihanda ni Hee Kyung. At nang pindutin nito ang isang button sa remote, isang grupo ng mga robot ang lumabas sa trolley at kinuha ang atensyon ng mga tao sa lugar. At gamit ang nakatagong kamera sa salamin ni Gon Uk, nakita ni Hee Kyung ang kanyang tiyahin na si Jongyan sa lugar. At lumalabas na kinausap ni Ko Kyung ang tiyahin nito mula sa USA at gamitin ito bilang bitag upang mahuli si Hee Kyung. Naniniwala ito na hindi gagawin ni Hee Kyung ang kanyang plano kung naroon si Jongyan sa lugar at natatakot sa kaligtasan ng kanyang tiyahin. At tulad ng inaasahan, natarante si Hee Kyung na makita ang kanyang tiyahin at inutusan si Gon Uk na dalhin ito sa ligtas. At si Jongyan na hindi makapaniwala na killer ang kanyang pamangkin at desperadong nagtanong kay Gon Uk kung planong patayin ni Hee Kyung si Kudam. At bago pa sila makapag-usap ng mas maayos, dumating si Ko Kyung dahilan upang tumakbo si Gon Uk at sa gitna ng kaguluhan lumabas si Kudam sa robot at sa lalong madaling panahon ang lahat ng robot ay sumabog at nagdulot ng panik sa mga bisita. At dahil naghihinala, tumakas si Kudam sa hall sa kanyang nakatagong pinto at upang malaman ang katotohanan sa kanyang pamangkin, sinundan ni Jongyan si Kudam. Samantala si Hee Kyung ay nabalisa sa kanyang tiyahin at tinawagan niya ito upang sabihan na manatili, at dahil hindi nakinig sa babala ng dalaga at desperado itong makita ang kanyang pamangkin, lumabas ito sa sikretong pintuan at nakakalunos siya ay tinamaan ng isang matalim na metal na automatikong bumaril sa oras na buksan nito ang pinto. Bumagsak si Jongyan dahil sa kanyang injury at nag-iwan kay Hee Kyung na labis na nagulat nang makita na wala itong buhay. Samantala, sa halip na siguraduhin ang kaligtasan ni Kudam, pinatumba ito ni Jae-hwee at binigay ito sa mga tauhan ni Young-suk. At sa kabilang banda, si Hee Kyung ay labis na nabigla at hindi man lang tumakbo nang makita nito si Ko Kyung, gayunpaman nagpumilit si Gon Uk na umalis kasama siya. Samantala, nakipag-usap si Young-suk na dinukot ni Kudam sa pamamagitan ng isang video call at nakiusap ang lalaki sa kanya na palayain ito at nanumpa na hindi ito magsasalita ng kahit na ano. At lumalabas na si Kudam ay tumatakbo bilang alkalde, at dahil tumatakbo din ang anak ni Young-suk, nais ng matandang babae na patahimikin siya. Gayunpaman, nangako si Kudam na hindi ito magsasalita tungkol sa nalalaman nito sa pamilya ni Young-suk na hindi maaaring mailantad. At kahit pa nangako si Kudam na hindi magsasalita, nagpasya pa din si Young-suk na tapusin siya. Ang kanyang tauhan ay nagturok ng pampakalma kay Kudam at inilagay ito sa sasakyan, at naglagay sila ng mabigat na kahoy sa accelerator at inilagay ang isang tali sa makina. Nang pinaandarang sasakyan, bumangga ito sa isang container at ang isa sa tauhan nito na si Kim ay sinunog ang sasakyan dahilan upang lumabas na aksidente ang pagkamatay nito. At sa sumunod na araw, ang cremation ni Jongyan ay ginanap sa crematorium, ngunit hindi makadalo si Hee Kyung sa libing. At habang kumakain, pinagmasdan nito ang isang mapanakit at abusadong ina na minamaltrato ang kanyang anak. At nang subukan ng kanyang ina na saktan ng bata, ang sapatos nito ay aksidenteng tumama sa pagkain ni Hee Kyung. Nag-alok ang may-ari na palitan nito, ngunit tumanggi si Hee Kyung at sinabi na tapos na itong kumain. At matapos na umalis ang abusadong ina, sinundan siya ni Hee Kyung at dinala niya ito sa isang rooftop at ibinitin sa itaas at sinabi na ang masamang tao ay karapat-dapat na mamatay. Posible na dahil ito sa trauma ng pagkawala ng kanyang tiyahin upang targetin ni Hee Kyung ang mga random na tao, at nagawa ng babae na itulak siya papalayo, ngunit habang sinusubukan itong tumakas, biglang bumahing si Hee Kyung at naglabas ng isang puwersa na nagtapon sa babae palabas ng rooftop. At dahil nalilito, pinagmasdan nito ni Hee Kyung mula sa itaas habang nakahiga ang babae sa kalsada, at ang insidenteng ito ay nag-udyok kay Hee Kyung na magpatuloy sa mga individual na tinuturing nitong mas asama at hinihiling ang tulong ni Gon Uk sa pagtapon ng kanilang mga katawan at anumang ebidensya. Pinayuhan nito ni Gon Uk na umiwas sa pabigla-biglang aksyon at sa halip masusing palanuhin ang bawat pagpatay upang mapadali ang pagtatapon ng mga ebidensya at maiwasang mahuli. At sa sumunod na araw, nagtakda ng isang pagkikita si Hee Kyung kay Ko Kyung upang malaman kung sino ang pumatay kay Kudam at sa likod ng pagkamatay ng kanyang tiyahin.
At bukod dito pinaghihinalaan ni Ko Kyung si Hee-kyung na salarin sa pagkamatay ni Ko-dam, gayunpaman nang napagtanto na tinatanggi ni Hee-kyung ang pagkakasangkot nito, nagsimulang maghinala si Ko Kyung na may nangyayaring iba sa sitwasyon kaysa sa alam nila. At sa panahon ng kanilang pagpupulong, patuloy na nagbabantay si Hee-kyung sa labas ng restaurant habang nakaupo si Ko Kyung sa loob. Tinanong ni Hee-kyung kay Ko Kyung ang tungkol sa presensya nito sa conference hall, kung saan ibinahagi ni Ko Kyung ang kanyang kalituhan. Inamin nito na dinala niya ang tiyahin ni Hee-kyung pabalik sa Korea, ngunit nalilito ito kung paano napunta si Jongyan sa exit point ng isang sekretong lagusan sa halip na umalis sa entrance. Ang revelasyon na ito ay humantong upang mapagtanto ni Hee-kyung na ang taon nag-organisa ng 50 tao sa airport ay ang malamang responsable sa pagkamatay ni Ko-dam at pinapalabas na isa itong pagpapakamatay. At sa oras hulihin si Hee-kyung ni Gae-ong-so, nagawa nitong makatakas sa kanya at pinaghihinalaan ni Hee-kyung si Jae-hui na may pananagutan sa pagkamatay ni Ko-dam dahil siya lamang ang makikinibang dito at naging campaign manager para sa anak ni Young-suk. Pinaliwanag ni Ko Kyung na lahat sila ay inaalok ng isang bagay na kapalit sa paghuli kay Hee-kyung, ngunit ang ilan ay tumanggi habang si Jae-hui ay hindi. At bago pa masaktan ni Jae-kyung si Gae-ong-so, dumating si Santa at sinubukan na labanan siya, ngunit pareho silang dalawang lalaki ay madaling dinaig ni Hee-kyung sa laban. At matapos na sugatan si Gae-ong-so gamit ang isang tinidor, ginamit ni Hee-kyung ang isang smoke bomb at tumakas sa restaurant nang hindi napapansin, at dahil sa pagsisi kay Jae-hui sa pagkamatay ng kanyang tiyahin, pumunta ito sa kanyang apartment at sinubukan na tapusin ito. Samantala, hinarap ni Ko Kyung si Young-suk sa isang liblib na lugar at tinatanong ito sa pagkamatay ni Ko-dam. Nang tinanggi ng babae ang pagkakasangkot nito, sinabi ni Ko Kyung na naniniwala si Hee-kyung na ang may pananagutan sa pagkamatay ni Ko-dam ay ang taong nasa likod din ng pagkamatay ng kanyang tiyahin, at ngayon ay naniniwala ito na papatayin din siya ni Hee-kyung sa lalong madaling panahon. At nang maglaon, dumating si Hee-kyung at nakikipag-alyansa kay Young-suk, at naniniwala ito na ang makapangyarihang tao na tulad ni Young-suk na nasa likod niya ay hindi na ito mahihirapan na harapin ang mga pagpatay na ginagawa niya. Ang kagustuhan ni Young-suk na makipagtulungan sa isang killer na tulad ni Hee-kyung ay nagpahinala kay Ko Kyung na si Young-suk ang nasa likod ng pagkamatay ni Ko-dam. At dahil dito, inutusan ni Young-suk si Mr. Kim na tapusin si Ko Kyung at inilagay nito ang babae sa loob ng isang barrel at itinapon ito sa isang tapunan ng basura. Nabawi ni Ko Kyung ang kanyang malay na wala sa sarili at natagpuan nito ang kanyang sarili sa loob ng isang malaking cylindrical na silid na ligtas sa nakakamatay na pagkakahulog. At sa kabila ng paghiling nito ng tulong, walang tumutugon sa kanya at sinubukan nitong abutin ang hagdan sa isang metal beam, ngunit nahihirapan siyang gawin ito. Samantala, si Gae-ong-so at Santa ay lalong nag-aalala tungkol sa pagkawala ni Ko Kyung dahil alam nilang hindi ito aalis ng apartment ng walang magandang dahilan. Ginamit ni Santa ang isang GPS tracker na inilagay nito sa kanyang sapatos upang mahanap siya at natuklasan na nasa tapunan nito ng basura. Nagmadali sila sa lokasyon at nakita ang sapatos ni Ko Kyung at naghinala na siya ay nasa malapit. At habang sinusubukan nito na muling tumawid sa metal na beam, nadulas ito at halos hindi na makahawak sa tamang oras. At sa pagtipon ng kanyang huling enerhiya, itinapon nito ang kanyang sarili sa natitirang distansya at humawak ng isang baitang sa hagdan para lamang masira ito at tuluyang nahulog sa ilalim. At sa gabi, nakuha nito ang kanyang kamalayan at nakita na nagawa niyang makaligtas sa pamamagitan ng isang fishing net. Ginugol nito ang gabi doon at muling nagsimula sa sumunod na umaga upang makatakas, at gamit ang isang matalim na metal pinuto nito ang fishing net at pagkatapos ay itinali ang kahoy sa isang dulo. At isang swerteng pagsubok, inihagis niya ito sa ladder at ikinawit sa unang pagsubok, at habang umaakyat sa itaas nagsimula itong manghina at nahirapan itong kunin ang huling hakbang. At sa mga oras na mahuhulog ito, hinawakan siya ni Gae-ong-so sa kamay at nagawang mailigtas ito sa pagkakahulog. At dahil nakaligtas si Jae-hui sa pag-atake ni Hee-kyung, kasama siya sa pagligtas nila kay Ko Kyung. Samantala, si Young-suk ay labis na nagalit sa kanyang anak na si Hyun-tae dahil sa nakabuntis ito ng isang babae. Ang kapatid ng babae ngayon ay bina-blackmail si Hyun-tae at tumanggi si Young-suk magparaya sa anumang bagay na humahadlang sa adhikain ng kanyang anak, kahit pa nangangahulugan nito ng pagkilos laban sa kanyang sariling kadugo. At upang alisin ang blackmailer, inutusan ni Song-yuk si Hee-kyung na patayin ito at pinakilala ito bilang isang masamang tao. At lumitaw na sinasamantala ni Song-yuk si Hee-kyung para sa kanyang mga nakaksuklam na layunin. Hinanap ni Hee-kyung ang lalaki at hinarap ito sa isang elevator, dala ang maraming lobo na puno ng nakakalaso na gas. At sa oras na butasin nito ang mga lobo ang blackmailer, ay nagsimulang manghina sa mga epekto, at si Hee-kyung na protektado ng kanyang maskara ay nanatiling hindi apektado ng gas. Sinubukan ng blackmailer na tumakas, ngunit masyado na itong mahina para manlaban.
At pagkatapos ng kanyang kamatayan dumating ang isa sa mga tauhan ni Yung Suk upang linisin ang eksena at itapon ang anumang ebidensya. At sa isang coffee shop ang dalawa sa tauhan ni Song Hyuk ay nag-uusap tungkol sa bantang pagpatay kay Hyun Tae na ngayon ay nagbabakasyon na sa Hawaii. At nang marinig ang pag-uusap pinaghinalaan nila si Hyun Tae na maaaring patay na. At isang journalist na nakikinig mula sa mga palumpong ay bumalik sa kanyang opisina upang isapubliko ang impormasyon. At habang sinusulat nito ang artikulo isang balita na ginawa ng fishing line ay lumitaw mula sa kisame at bumalat sa kanyang leeg at binuhat siya paitaas. Ang journalist ay nagulat habang bumaba si Kyung mula sa kisame at nagsimulang basahin ang kanyang hindi natapos na artikulo. At dahil nagtataka sa mga motibo ni Yung Suk, tinanong ni Kyung ang journalist at binigyan ng 10 segundo upang ibunyag ang anumang karagdagang impormasyon o haharapin nito ang kamatayan. Iminwestre niya patungo sa isang canister kung saan natuklasan ni Kyung ang isang nakatagong memory card sa loob ng isang takip na binigay sa journalist ni Kodam. At matapos na makita ang isang eksena ng yate sa video nagpasya si Kyung na iligtas ang buhay ng journalist at pinasabog ang lugar upang ipakita na tinapos nito ang kanyang misyon. Pagkatapos ay pinadala nito ang journalist bilang isang regalo sa apartment ni Gon UK kung saan nagtipon ng grupo ni Ko Kyung pagkatapos na mahanap siya. Ang journalist ay hinatid ang mensahe ni Kyung kay Gon UK upang panuurin ang video at habang tiningnan nito natuklasan nito ang mga nakatagong footage na nakapatong sa lumang footage. At nang makita ang yate na pagtanto ni Ko Kyung na konektado ito sa parehong kaso na iniimbestigahan nila noong una nilang hanapin si Kyung. At sa kasong yun isang lalaki na nalulunod sa yate at pagkatapos nito ang bawat tao na nasa bangkang yun ay namatay sa loob ng ilang araw. Napagpasyahan ni Ko Kyung na si Kyung ang responsable sa mga pagkamatay na ito at pinakita pa sa video ang isang lalaki na nasa yate na buhay pa. At pagsasaalala ng pagpatay ni Kyung sa lahat ng tao sa yate naghinala ang grupo na maaaring hindi niya alam ang tungkol sa tao na yun. At dahil inaasahan na tatawag si Kyung kay Gon UK inutusan nito si Ko Kyung na makipag-ugnayan sa kanila kung gusto nitong malaman ang misteryosong tao habang tinawagan ni Gon UK si Kyung at pinaalam nito ang sitwasyon. Samantala si Mr. Kim ay naghihinala na hindi ginawa ni Kyung ang pagpatay nito sa journalist at matapos na suriin ang CCTV footage natuklasan nito ang isang malaking kahon na inilipat mula sa opisina ng journalist patungo sa hindi kilalang lokasyon at dahil napagtanto ang pagtataksil ni Kyung inutusan ni Kim ang isa pang empleyado na ikulong ito sa basement. Habang pinatulog ng matanda si Kyung gamit ang isang pampakalma at inilipat ito sa basement at balak itong pahirapan para sa kanyang pagtataksil. At nang mabawi ang kanyang malay naramdaman ni Kyung ang isang panganib sa kanyang buhay at nagtago ito sa likod ng pinto at nang pumasok ang matanda sa silid at inakala nitong unan si Kyung inatake siya ng dalaga gamit ang isang brick na ikinamatay nito. At sa kanyang pagtakas sa villa ni Yung Suk si Kyung ngayon ay handa na makipagkita kay Ko Kyung. At sa kabilang banda lumilitaw na ang lalaki sa video ay walang iba kundi si Hyun Tae at nagbigay ito ng droga sa lahat na nasa bangka kabilang na ang lalaking si Jun Hyun na nalunod sa gabing yun. Nang mawala ng kontrol si Jun Hyun at nahulog sa tubig nakatayo si Hyun Tae sa harap niya at pinanood itong mamatay. Ang iba pa sa bangka ay sumunod sa pangunguna ni Hyun Tae at pinili na huwag tulungan ang batang lalaki. At nang makita ang kanilang pagkawalang bahala sa pagkamatay ng binata nagpasya si Kyung na lahat sila ay masasamang tao at pinatay sila. Napansin ni Ko Kyung sa salamin ng isang lalaki na ang misteryosong tao sa bangka ay si Hyun Tae at ang revelasyon na ito ay nagpapahiwatig na gusto nitong mahuli si Kyung dahil natatakot ito na baka patayin ng dalaga ang kanyang anak tulad ng ginawa nito sa iba pang pasahero ng yate. Nang matuklasan ni Kyung kay Ko Kyung na si Hyun Tae ay nasa yate rin ng araw na yon nagpasya itong patayin siya gayunpaman si Hyun Tae ay ligtas na kinuha ni Ko Kyung at Jae-hoey. Ibinahagi ni Ko Kyung ang video ni Hyun Tae sa mga balita na nag-iwan kay Yung Suk na walang pagpipilian kundi tugunan ang sitwasyon sa paniniwalang si Kyung ang may pananagutan sa paglalantad sa kanyang anak. Nilapitan ni Yung Suk si Ko Kyung para pangasiwaan ito at sa pagsunod sa mga tagubili ni Ko Kyung naglabas si Yung Suk ng isang pampublikong paghingi ng tawad sa ngalan ng kanyang anak hinggil sa video na ikinagulat ng lahat. At habang humarap si Song Hyuk sa media na nangangakong ilalantad ang katha ng video isang biglang pag-atake ang nangyari. Isang reporter ang nagbuhos ng asido sa kanyang mukha dahilan upang mapasigaw ito sa labis na paghihirap. Si Jae-hoey at Mr. Kim ay mabilis na tinakpan ang kanyang mukha ng jacket at isinugod ito sa ospital at ang mukha ni Yung Suk ay malubhang nasunog at nangailangan ng malawak na bandahe na tanging mata lamang niya ang nakikita. Sinamantala ni Ko Kyung ang pagkakataon na kunan ito ng litrato at pagkatapos ay umalis sa ospital.
Si Gun UK at Yi Qiang ay sinuri ang video ni Hyan Tae at natuklasan na marami pang video ang nasa loob ng USB ngunit binura ang mga ito at sa paghihinala na maaaring taglay pa ni Ko Qiang ang mga video. Nilapitan ni Yi Qiang si Sha Yang-so sa isang bathroom stall at hinikayat ito na ibigay sa kanya ang data upang patayin pa nito ang iba pang masasamang tao. At bago ibigay ang USB sinabi ni Sha Yang-so na hindi ito nagtatrabaho para kay Ko Qiang at ang kanyang layunin ay siguraduhin lamang na managot ang mga salarin. At lumalabas na ang mga binura na video ay naglalaman ng mga nakakahiya o nakakasakit na footage ng mga mayayamang tao na itinago ni Kudam upang magamit nito sa pangba-blackmail. Ipinamahagi ni Yi Qiang ang mga devil na manikas sa bawat isa sa mga individual na ito kasama ang kanilang mga kani-kanilang video at planong e-blackmail sila. At pagkatapos nagpadala ito ng mensahe kay Hyan Tae na naglalaman ng recording ng kanyang kapatid na naghahayag ng pagnanais na patayin siya dahil sa gulo na madalas nitong ginagawa. At dahil sa maling interpretasyon sa sitwasyon pinaghinalaan ni Hyan Tae ang kanyang ina sa pagkakasangkot sa plano ng kanyang kapatid. At sa paghiling nito ng tulong nakipag-ugnayan nito kay Yi Qiang at tinitignan ng dalaga bilang potensyal na tagapagligtas at nag-alok ng 1 bilyong won upang patayin ang kanyang kapatid. At sa pagsunod sa mga utos ni Young Suk dumalo si Hyan Tae sa isang press conference upang linisin ang kanyang pangalan kasunod ng viral video. Gayunpaman ang mga nagprotesta ay nagdulot ng gulo na kahit si Hyan Tae ay hindi na makontrol at siya ay dinumog ng mga tao. Samantala si Mr. Kim ay dinala si Young Suk sa isang lugar at ang kanilang sasakyan ay nabutasan ng gulong. At habang lumabas si Kim upang siyasatin ito lumitaw si Yi Qiang at ginamit ang isang tranquilizer dart upang patambahin ito. Kinuha nito ang kanyang baril at nilapitan si Young Suk at nagbanta papatayin ito kung hindi siya sasama. Dinala ni Yi Qiang ang matanda sa isang auditorium at itinali ito sa isang wheelchair at inihayag nito na 20 pang kriminal na nasa video ay nagtipon sa isang gusali upang ihatid ang ransom at lingid sa kaalaman ni Young Suk si Hang Tae na kanyang nakakatandang anak ay nakatali sa isang teddy bear sa kaparehong lokasyon. Binigyan ni Yi Qiang si Song Yuk ng pagpipilian na patayin ang 20 tao upang iligtas si Hang Tae o patayin si Hang Tae at iligtas ang 20 na tao na gumawa din ng masasamang gawain. Pinili ni Song Yuk na iligtas ang 20 na tao at lumalabas na walang pag-iimbot at pinagpalagay ni Yi Qiang na alam ng matanda kung nasaan ang kanyang anak at nagpa siya na iligtas ito sa paniniwalang mayroon itong magandang kinabukasan kaysa sa nakakabatang kapatid nito. Muling binigyan ni Yi Qiang ang matanda ng isa pang pagpipilian na iligtas nito ang kanyang sarili o ang 21 na tao kasama na ang kanyang anak. At muli pinili ng matandang babae ang mga tao kaysa sa kanyang sarili at dahil naghinala sinuri ni Yi Qiang ang mata ni Song Yuk nang malapitan at nang tinanggal nito ang bendahe nagulat itong matuklasan na ang babae ay hindi si Song Yuk kundi si Ko Qiang na nagbalat kayo. Sumigaw sa galit ang dalaga at ngumiti si Ko Qiang na tila nanalo at bago pa pasabugin ni Yi Qiang ang bomba dumating si Sha Yang-so sa gusali at inihatid ang lahat palabas. At habang papaalis sila ang isa sa kanila ay nabanggit na si Hang Tae ay nasa loob pa rin nagmadali si Sha Yang-so sa loob kasama si Jae-hui sa kanyang likuran. At upang makuha ang tiwala ni Yi Qiang nagkunwaring naiintindihan ni Ko Qiang ang kanyang agenda sa pagpatay nito sa masasamang tao at sa sandaling palayain siya ni Yi Qiang pinindot ni Ko Qiang ang button at pinasabog ang bomba sa abandonadong gusali. Bahagyang nakaiwas si Jae-hui sa pagsabog at pumasok sa loob upang hanapin si Sha Yang-so at nakita niya ito kasama si Hang Tae na nagtago sa loob ng isang refrigerator na nakaligtas sa pagsabog. At matapos na ibunyag ni Ko Qiang ang tunay nitong pagkatao kay Yi Qiang si Young Suk at ang mga tauhan nito ay pumasok sa auditorium upang patayin si Yi Qiang. Balak din ng matanda na patayin si Ko Qiang dahil alam nito ang lahat ng maling gawain ng kanyang pamilya. At nang magtangka ito na barilin si Yi Qiang lumitaw si Gun UK sa harapan niya at sinalo ang bala habang sinubukan ni Ko Qiang na tumakas ngunit nagpaputok ang matanda sa kanya at malinaw na papatayin din siya nito. Tumayo si Yi Qiang at nagpaputok sa mga tauhan ni Song Yuk at nagbigay kay Ko Qiang ng pagkakataon na pumunta sa likod ng entablado at isara ang kurtina habang ginawang bihag ni Yi Qiang si Santa upang pigilan si Ko Qiang na kumilos laban sa kanya. At habang nagpaputok ang mga tauhan ni Song Yuk sa kurtina muling tinamaan si Gun UK at bumagsak sa sahig. At habang papalapit ang matanda sa stage inihagis ni Ko yung ang bomba na nakakabit sa kanyang dibdib patungo sa matanda at mabilis itong pinasabog ni Yi Qiang. Ang pagsabog ay nilamon ng stage at lumikha ng kaguluhan habang tumakas ito sa lugar at dinala si Santa bilang bihag habang sumunod sa kanila si Ko Qiang. At sa tulong ni Gun UK natuklasan ito kung saan maaaring dalhin ni Yi Qiang si Santa at nang sumakay ito ng tren nakita nito si Ko Qiang na naroon na at nagtanong si Yi Qiang kung ang mga pulis ay naghihintay sa kanya sa susunod na istasyon at kinumpirma ni Ko Qiang na siya ay aarestuhin.
At upang sirain si Kokyang, ibinunyag ni Kyang ang pagkakakilanlan ni Santa at lumalabas na kinuha ng asawa ni Kokyang ang sarili nitong buhay matapos na akusahan ng pagpatay sa isang dalagang babae, at ito ang kaparehong paaralan kung saan ito dating tinuturuan si Kyang. Tinanong ito ni Kokyang at pagkatapos noon ay nagpatiwakal ito, sinisisi nito ang kanyang sarili sa kamatayan ng kanyang asawa sa pag-iisip na inakusahan niya ito ng mali, at ang pagkakasala na ito ay nagtulak sa kanya na iwan ang kanyang trabaho bilang isang pulis at mamuhay sa isang liblib na nalulumbay sa buhay. At sa kasalukuyan inakusahan ni Kyang si Santa na responsable sa pagkamatay ng asawa ni Kokyang at sinasabing siya ang nobya ng dalaga na nakitang kasama bago ito malunod. Pinaliwanag ni Kyang na inamin ni Santa na kasama niya ang babae sa araw na yon at ang asawa ni Kokyang ay sana buhay pa at masaya sana ito na namumuhay bilang isang pulis. Nakiusap si Kokyang kay Santa na sabihin ang totoo, ngunit ang kanyang pananahimik ay naging dahilan upang mawala sa kontrol ang babae. Hinawakan nito ang collar ng lalaki at tinanong kung pinatay nito ang kanyang asawa, at tinanggi niya ito, ngunit tinuya ito ni Kyang at sinabi na hindi maniniwala sa kanya si Kokyang. Gayunpaman si Kokyang ay wala nang pakialam sa nakaraan ni Santa at ang mahalaga sa kanya ngayon ay mabuti na itong tao sa ngayon. Inimungkahi ni Kyang na dapat patayin si Santa, ngunit hindi kayang masaksihan ni Kokyang ang isang pagpatay at lumaban ito at pinigilan ang dalaga sa pagbaril. At matapos na atakihin si Santa, muling umatake si Kyang kay Kokyang at paulit-ulit na sinuntok sa kanyang mukha. Pagkatapos tumayo ito at itinutok ang baril kay Santa, at mabilis na kumilos si Kokyang at binuksan ang container door at kinuha si Kyang at tumalon sa umaandar na tren. At sa lalong madaling panahon dumating ang mga pulis at inaresto si Kyang habang naospital si Kokyang, kung saan siya ay pinagbabawalan sa pag-inom na palagi niyang ginagawa. At dahil sa pagsabog ang mukha ni Yung Suk ay mas lalong nasira at siya ay inaresto upang imbestigahan sa 17 krimen, at salamat sa video na kinuha ni Jae-hoey sa pagpatay kay Kudam at sa kanyang testimonya. Naaresto rin si Hyan Tae at humiling ng tawad si Hang Tae sa gulo na dinulot ng kanyang pamilya at umatras sa pagtakbo nito bilang alkalde. Ang serye ay nagtapos sa pag-upo ni Kyang sa isang selda na nakatingin sa kalangitan mula sa bintana, at wala itong nararamdaman na pagsisi sa kanyang mga ginawa at kumbinsido na dapat nitong tapusin ang masasamang tao sa anumang paraan. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.